We'll start our briefing. Thank you so much, the Royal Mandalay Hotel, and for always supporting our the press corps and for hosting our press conference every Wednesday. Thank you so much. And the snacks, okay. Para lang sa kaalaman ng lahat, libre po itong venue natin, pati ang snacks libre po. So, mag-request lang po tayo sa inyong mga write-ups, ilagay lang din ang ato ang venue. Orang ina. Anyways, maraming salamat ang ato ang mga guests. Good morning. Isa na lang ang kulang, pero kami na po si Colonel Lieutenant Colonel Salvacion Evangelista. We have a non-uniform personnel, non-uniform civilian. Nandito po si Sir Charles Reginald Reyes, Executive Vice President ng Davao JC. Senate, sir, maayong buntag. You can use the microphone, sir. Wait, announce the arrival of... Announcing the arrival of the late... Sige, tapat na. Okay, so we also have here Senior Fire Officer 2, Sheena Suralta, ating PIU, Public Information Unit ng Bureau of Fire Protection 11. Siya po pinadala ni Sir Inspector Barroso. Ma'am, good morning. Good morning. Patingog-tingog siya, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning po. And we also have here the late, of course, the late. Wait, kami ba? Dali. Oh my God. Later na si ma'am. Captain Hazel po si ma'am. Our condolences. We would like to extend our condolences, ma'am, in behalf of the group. Namatay po ang papa ni Ma'am Hazel. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Salamat, ma'am. Ha. Salamat sa inyong tanan. No. Magpabilin gyapon tang ligon, ma'am, kanunay. So, wala tayong mag-expect na hugot. Okay? Yung punchline, ma'am, kasi alam na natin yung sitwasyon. Di ta mudungag sa kasakit. Okay. And of course, Major Ruben Gadot, sir, maraming salamat. Thank you. Good morning, Ma'am Ruth, o good morning, Davao Peace and Security Press Corps. O sa tanan nga media personalities nga natin. May butag sa tanan. Thank you, ma'am. And of course, Lieutenant Colonel Salvacion Evangelista. Good morning, ma'am. Fresh from vacation. Sana all! Sana yun. Sana all. So, may buntag sa tanan. Sige na sa bakasyon mo ba? Mga work-related, man. Okay. Anyways, dinhi sa ta sa ato ang nahon ato ang security. Nahon sa nato ang ato ang Davao City Police Office, ma'am. Hazel. Yes, ma'am. Sa Davao City, ma'am, nung nagpabilin, hapon ta nga hapsa yung malinaw ng syudad sa Davao and sa opening sa klase, ma'am, no, for 2025 to 2026. Successful ang opening sa klase, ma'am, and then wala tayo na-encounter na problema. We reported incidents sa mga stations, with the 19 stations, na may mga problema sa eskwela during the opening. And then with the ma'am, doon Davao, nagpadayon gihapon ta paghatag og seguridad, ma'am, and wala po tayong mga encounter na problema during the event sa ato ang Dual Davao. And then mag-end siya karong 29, no? Unya manginawat nga manghuman ang Dual Davao 2025 nga successful, wala mga problema nga ma-encounter. And then with the accomplishment nato, ma'am, sa atong core focus directives, ma'am, no? At nga atong campaign against illegal drugs, sa wanted person, illegal gambling, and loose firearms, nagpadayon gihapon ang Davao City Police Office with the help of the community, with the information received by the station commanders with regards to individuals involved sa criminal activities. And sa mga accomplishment, ma'am, salamat ang Davao City Police Office sa aktibo nga suporta from the community, barangay officials, especially sa atong local government unit, ma'am, sa mga tabang nila sa programa sa Davao City Police Office po. Okay, thank you so much. Mo na ginaingon din na di ba kanang malinawon ang Davao City. Okay, tama. Ngadlok sa naman to. Ano ba to? Okay, so what about our soldiers, sir? Kumusta nga itong AOR? Major Gadot. Once again, good morning, Ma'am. In terms of external security, Ma'am, wala tayo, relatively peaceful, no? Ato ang area, joint operational area, pag-abot sa threat to external aggression, no? On the other hand, malipayon ang 10ID nga i-announce sa atong mga katawhan, sa atong mga media
practitioners nga dili lang insurgency free ang Davao but the whole 10ID joint operational area has a zero NPA, active NPA members. No, wala na NPA ang 10ID joint operational area. From the last significant accomplishment of the joint law enforcement operation of the PNP and AAP sa Bunawan, Agusan del Sur. So, di lang siya insurgency free, wala naging NPA ang ato ang joint operational area. May buntag. Okay, sige sir. Good news kayo to kay what nag yung NPA active. No NPA, no active NPA. Tama sir, no? Tapos, asa ba na sila sir? Ano yung remnants? Pati remnants? Pati remnants ba? Wala na? Ang remnants nga dugay na nato ginaisgutan diri ma'am since 2022 no or gatong sa dismantling sa Pedler. Mao na ni sila tanan tumadakpan dito sa Agusan del Sur. Currently naka-detain sila sa Bunawan Municipal Police Station. Ang update lang sa ila is after the apprehension 2 days after, I think, nag-undergone sila o medical check-up as part sa procedure, then preliminary inquest sa Prosperidad, no, sa prosecutor's office, and gibalik sila karon sa Bunawan Municipal Police Station. So, katong remnants nga atong giniskutan na bilin, mao na to sila tanan, no, nadakpan sila, led by political instructor or secretary sa RSDG Jaguar, si Charis Banyes alias Nikki o ang pito ka uban pa nga membro sa remnants. The last remnants of SMRC was neutralized through apprehension sa isa ka checkpoint operation o joint law enforcement operation sa Bunawan, Agusan del Sur. Sir, ato na lang ni diretso sir. Unsa mga area sa that ID sir na sabi mo nga is wala nang presensya sa NPA? Yes, salamat ma'am no, sa opportunity nga ma-isgot utro, no? Ang pagmuingon ganitag joint operational area, ang katibuk-anan ni siya sa area sa 10ID. Isa lang ang Davao Region, the whole Davao Region. Area po ni 10ID ang municipalities, upat ka munisipyo sa Sarangani Province, namely Glan, Malapatan, Alabel ug Malungon, no? Area po sa 10ID ang tibuok 2nd District sa North Cotabato. Area po niya ang Tampakan, Cotabato, kining Colombio sa Sultan Kudarat. Area ni siya sa 10ID. Then 10 municipalities sa Southern Bukidnon, ang San Fernando, Maramag, Don Carlos, Kibawi, Kadingilan, Nangkagan, Kitaw-Taw, no? O ang 23 ka barangays lang actually sa Valencia, no? Then portions lang sa Caraga region, mga 5 ka munisipyo sa Agusan ug 8 sa Surigao, but southern part sa Agusan ug Surigao del Sur. And again, the whole Davao region. Mao ni siya ang tibuok AOR sa joint operational area sa 10ID. It doesn't mean nga ma-open ni siyang area sa SMRC, Southern Mindanao Regional Committee. No, ang Southern Mindanao Regional Committee naglihok lang gyud siya specifically sa Davao Region o southern part sa Caraga Region. Kining naglihok sa Bukidnon Tuniagi is Pedler. Under na ni siya actually sa North Central Mindanao Regional Committee. So ang gisgutan nato is ang threat, confronted threat, ang SMRC. So as of now ma'am, as per record and revelation sa atong mga former rebels, zero active NPA gyud ang SMRC. In terms sa SMRC nga isutanan, but in terms sa joint operational area, zero NPA po kay katong mga uban nga regional committee sa NPA like Far South Mindanao Region, wala na po NPA dito sa area nga sila ang NPA dito pero area sa 10ID. So wala na sila dito sa Sarangani Province and other parts sa Sultan Kudarat o South Cotabato, ang 2nd District sa North Cotabato. Okay, sir. Ang tanong, saan pala sila? Saan sila pumunta at saan sila lumayas? Ano ang mga factors? Ano ang ginawa ng 10ID? Bakit wala na po presensya ng NPA sa AOR ni sir? Kung balikan na to ma'am ang recent history, no, since 2016
no, naatay 16 guerrilla fronts, 9 vertical units, 5 sub-regional committees. Isa ta sa pinakakusog, dili lang pinakadaghan, daghan na gyud kusog pag gyud nga linyada sa CPP-NPA sa tibuok Pilipinas, no. Of course, throughout the campaign, naglaylahi ang mga commanders, naglaylahi ang campaign, no, na hurot nato ni sila ka dismantle. It so happen nga katong na dismantle nato tanan nga gisgud nga mga units, nato siya yung mga nabilin nga remnants nga tag-isa tag-duha, nag-consolidate sila karon, nahimo sila unit nga gitawag nga Weekend Guerrilla Front 57. Tung naa sila dito sa area. Then gidissolve to siya nga unit kay wala na to siya nag-function dito nga area at the same time as a guerrilla front. So gidissolve siya through JAPIC, Joint AFP-PNP Intelligence Committee resolution. Kay nagbuo sila bag-o nga unit as a remnants mga nabilin mo na ni siya ang Regional Centro de Gravidad Jaguar or RSDG Jaguar under sa SMRC. Knowing nga sila ni siyang mga remnants nga nabilin. But of course kung paunsa siya nawala, pinaagi sa surrender, pinaagi sa encounter o pinaagi sa apprehension, no. It so happen na ang last remaining remnants, no, apprehended sa isa ka law enforcement operation. So wala na term nga asa sila nangadto kay nahurot gid sila. Sila natong last, no. Wala na sila nangadto sa laing lugar. Nahurot gid sila. Ang active atong ginamin. But of course natay mga laylo members sa NPA, dili lang mo matingala if ever na patay mga tayo mag-update. Nagyapon tay mga surrenderies, no. Nga coming from different areas sa ano, but they are not active NPA members but laylo members. Nagundang na ba sa pagka-NPA pero ginaposes gyapon nila tong indoctrination, tong ideology and at the same time tong firearm. That's the reason nga ginapasurrender gyapon nato sila. But in terms of active NPA members, wala na tayo NPA sa 10ID Joint Operational Area. Okay, so with that, isang bagsak para sa 10th ID. Okay, sa pagiging credit, no, dili lang ni siya actually effort sa 10ID sa police ug sa military. Na, of course, it is a whole of nation approach. Nagit ang LCAC mechanism ang game changer nga atong tanawon, no. Kay matingala ta for more than 5 decades, no. Nganong wala ta natingala nga since 2018 or 19 onwards lang ang pinakapaspas nga ilang downtrend sa ilang units kay tungod sa LCAC mechanism. Kung asa nagtinabangay ang tibuok Pilipinas, no. Pilipinas siya in the sense nga dili lang siya whole of government approach but a whole of nation approach under Executive Order number 70, ma'am. And the programs under it. Mogid ang nakahuman actually. Mga bunga na lang ni siya sa atong mga nagkinaiyang functions like law enforcement nga mahurot gyud. Ang tendency mahurot gyud sila tungod sa pagtinabangay sa tanan. Mora na siya, ma'am. Okay, so ayun kita mo tuo sir nga ipabungkag ni sa akmayan ng NTF-LCAC. Mahala sila. Nahurot na gyud sila. Okay, so of course alam natin ang 10th ID is under ng Eastern Mindanao Command. Meron bang naabay bonggang-bonggang report yan, ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. As a rejoinder. Yeah. So, as a rejoinder, ma'am, sa update ganina ni Major Gadot, yes, again, personally, no, dako atong kalipay sa nahitabo karon sa area sa 10th Infantry Division, kay nahurot na gyud no ang ginapangita tuman nahabilin no sa Jaguar. And talking about sa other areas under sa East Mincom, dilita sa area sa 4th Infantry Division, just recently katong nahitabo pod nga series of encounters under the North Central Mindanao. Doon na po ay mahitabong encounter and it resulted to body counts no or mga killed in action na NPAs and they also surrender. As what mentioned no previously, ma'am, katong atong target that hopefully by the third quarter no mahuman nato atong insurgency sa area sa East Mincom. Medyo maganda ang naging results no lately, so hopefully mahuman gid nato by the end of third quarter. And with this no emphasis natin sama sa gingon ni Major Gadot yung pagtinabangay sa bawat agency no, kasi dili lang ni role sa atong military, this also includes no sa different agencies na nitabang nato. One of the result is katong pagkuha no sa remnants sa Jaguar, no joint efforts through our PNP o sa uban pa nga mga agencies involved. Kay dili man to siya mabuhat na operation diha-diha.
there were plannings no ginagabuhat and other operational activity para may mong successful ang nahitabo apprehensions. And we'd like also to put an emphasis no through the help of our media sa pagkita ng isa sa mga na-apprehend si Louvain. Nagkita na sila sa iyang mama, no? So, nana iyang mama. Again, through the help of sa atong kasundaluhan and other agencies, nagkamit na sila sa iyang mama. No? So, again, nakita natin no, from activism to how they were recruited. Yes, so ang iyang mama, nakita na sila. We are very thankful also to media kasi you are very supportive also in propagating yung news na for awareness of everybody. Actually, nabot na siya sa national media ang atong balita about me. So, thank you sa inyong tanan about that. And yung recent encounter po no, sa 4th Infantry Division, sa Agusan, Surigao del Norte, dako po siyang part no, nga maibanan ang ihap sa hundreds of listed NPAs na active NPA din na sa area sa 4th Infantry Division. So, we'll give you an update on that kay mamatay ginabuhat na quarterly na pag-check no on its numbers. So, hopefully next week, mahatag nato no maiban no ang ihap o ma-update ang kadaghanan. And again, we are very hopeful no na mahumanin nato as we shift no sa atong external defense operation. Okay, so ano yung timeline, ma'am, for Third quarter, ma'am, yes. For this year. Third quarter this year, mahuman na to ang atong ISO, dito sa areas, Eastern Mindanao Command. So that would mean na insurgency free na ang buong area ng... Yes, ma'am. Ang buong area ng Joint Operation Area of Eastern Mindanao Command. Regions 10, 11, 12, and Caraga Region. Okay, thank you, ma'am. O, di ba? Ang daming accomplishment ng ating mga sundalo. Dito di kaning fire, di nang ginisya mo, wag itay, no fire incidents. Ma'am, nagnaagid siya. Sige, hatagan ta og data ni SFO2. Sheena Suralta, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning no sa atong tanan. So, we have a 52.63% decrease of fire incidents from January to June, as of June 15, 2025. From last year na 1,009, we have 531 now. But still, number one yapon ang residential fire cost, and number one yapon ang cost of electrical connections, that has something to do with electrical cost. But the Bureau of Fire Protection continues to do its program with the Oplan Ligtas na Pamayanan, wherein this program strengthens the barangay, the specifically sa mga purok no nga strengthen ang mga residents on their role and responsibilities in keeping their communities safe. So kaning Oplan Ligtas na Pamayanan, kung makita ninyo ang atong mga kabomberohan within the region, visits house to house, nagakandak sila og hazard mapping, ginatanaw nila kung unsa ka duol o kalayo gikan sa residential to the fire station, and if kung makasulod ba ang fire truck sa ilang community or not. And of course, ginatagaan og capability ang mga members sa community to become the first responders. So ang OLP, ma'am, o na siya ang isa na, that was before the barangay ugnayan, no? So ginatawag na namo siya karon nga OLP. So every month, every quarter na siya different programs, nagakandak og fire drills sa barangay. So dili lang siya sa mga schools, dili lang siya sa mga business establishments or government buildings, but also gibaba na mo na siya nga program mismo sa barangay, because we believe that it is the community jud ang number one nga magiging responder in case of naay mga fire emergencies. So kato siya ang amo ang number one karon nga ginaano nga programa, ang OLP. And of course, with the decrease, good news man siya ang decrease, but wala gid siya nag-zero, but 52.63 decrease of fire incidents this year. Okay, ma'am. Be ready ang ato ang summary, ma'am, sa ato ang mga fire incidents, ma'am, no, sa buong Davao Region. Okay, kay Sir Charles Reyes, sir, please tell us kung unsa ning lead awards o kinsa po ang atang hatagan og award, Sir Charles. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. I'm representing Davao JC Senate, and the Davao JC Senate
will be launching its Lead Davao 2025. For the information of everyone, Lead Davao is the award given by the Davao JC Senate for the leaders and achievers of Davao City. So these individuals should be at least more than 40 years old and was made a significant whose job or work or has made a significant impact in Davao City. This year's theme is honoring excellence and inspiring progress. So the nominees should be nominated by a group or a community, and nominee should be at least 40 years old and must be a resident of Davao City at the time of filing. The nominee must be engaged in an endeavor which has made a meaningful impact to the progress and well-being and brought pride to Davao City, and must not be a Lead Davao awardee before. For the information of everyone, the Lead Awards categories are education, business economics, public service, science and technology, journalism, humanitarian and social work, law enforcement and national and local security, health, wellness, culture, agriculture, volunteerism, and other applied sciences. These are the Lead Award categories na pagpipilian natin among all the nominees. Okay, sige. Mike, magod ba? So, okay. So, I yield the floor for questions. Nauna na to si Mike and then Armando. Miss Chandy. Sa Eastmin ko, ma'am, naman kay breakdown ko unsa pa nga specific nga areas within the EOR of Eastmincom or kung na ay possible ba nga name sa barangay nga naapag mga remnants pa. Ano lang, sir? So as to, sir, area, no, ano lang siya, sir, generic lang. It includes the western part of, eastern part of Surigao del Sur, northern part of Surigao del Sur, southeastern Surigao del Sur, and northeastern Bukidnon, and eastern Misamis Oriental. Those are the areas under ng 4th Infantry Division. As to specifics, sir, I can give you siguro next time around kasi karon province-wide ang akong data diri. Unsa ang mga nakita nato nga rason why tanaw nato by third quarter totally vanished na Yes, factors? ang mga reason ini is karon makita nato no na and even before no kaning mga series of surrenders and during our mga focused military operations no there are captures and even apprehensions of these listed CPP-NPA members po nato. And again, we're very hopeful kasi through po sa tabang mo sa atong mga local government units and even the local chief executives nga sila mismo no even sila is there doing their reports also giving us informations about these individuals. Okay, last ma'am. Right after buto nato o mahitabo gyud by the third quarter of this year, kuan nagyud ta insurgency free ng Eastmincom, unsa nay asa na dapita ta mututok? So we are focusing on our external defense operations, no? And talking about external defense operations, we also have activities on that. We have different trainings, mga bilateral exercises with other country para mas mapalig-on no ang atong external defense operation. Okay, ma'am, thank you. To Ma'am Sheena. Ma'am, mag-ulang naman tay nahitabo nga sunog dinhi sa may area sa 76-A. So far observation sa BFP, ma'am, where are we now? Kaning ato ang mga areas nga saturated og daghan kaayo nga mga residente, ma'am, in terms of access sa ato ang mga fire trucks. That is why, sir, no, katuman ng sa June 11 na sunog, sir, Yeah. no, which is still under investigation. That is why gina-strengthen gyud karon ang Oplan Ligtas na Pamayanan. So kanimong gud siya nga programa, sir. First gid na ginabuhat sa Bureau of Fire is nagakandak og community fire planning wherein ginabisita na sa atong mga kabomberohan kung unsa katdako ang kalsada, kung masudan ba siyag truck, kung daghan ba diyag sakyan na nagaparking sa community. Mao na siya, sir,
kanang community fire planning, the Bureau of Fire Protection invited the barangay para ma-discuss sa ilaha if ever di sila masudan og fire truck unsa tong mga other route nga pwede agihan sa atong mga kabomberohan. And of course, while kana siya ginaplano sir, unsa po tong buhaton sa ato ang mga residente para maapula nila first dito sa sulod ang sunog. So that is why we train them. Naatay ginatawag nga Community Fire Auxiliary Group. Gina-create na sila through the OLP. So, ang Bureau of Fire nagakandak og lecture, especially kung yung makita ka ng mga bucket relay and if na ay mga fire hydrant, gina-evaluate po sir kung if it's working or not, or if nabay doon nga hydrant sa ilaha. So kanang OLP sir, mo dyan na ang karon nga program nga gina-strengthen ang community nga in case nga lisod sila sudlan sa fire truck, sila mismo maka-help ba nga asa sila makatabang na maapula ang sunog sa madali nga panahon. So Gani nga program, appeal ba siya sa factor kung nga nag-reduce to 52%? sir, yes sir, I believe sir, because this program is memorandum ni siya dugay na no sa during the time of Secretary Anyo no 2019. So during the time of COVID medyo nawala siya kay nag-online, but pag-resume after the COVID mas gipa-strengthen pa siya. Actually as of now, our personnel in the Community Relations Office in the Bureau of Fire Protection Region 11 na sila karon sa National Headquarters para maghatag pa og further na mga programs and activities para sa atong community. So kani siya sir, sa among pagbalik-balik no, it's always 70% nga ang amo ang ginabuhat is education and prevention, dapat 30% lang atong suppression. So mao na nga I believe that the OLP indeed has a positive impact with this reduce of fire incidents. Although dili ma zero, but we're happy nga na-reduce siya into 50% for this year. Thank you, Ma'am Shane. Last na lang kay Sir Ruben. Sir, I'll say focus ito karon sir. Since insurgency free na, unsa na ato ang ginahimo as of the moment, ato ang mga trupa sa community. Yes sir, salamat sa question sir no kay mo gini siya pirmi ang mapangutanan kung sanay trabaho sa TNID kay wala nay kalaban no. So, ang dismantling of the manpower and firepower sa SMRC sir is gamay lang gid siya actually nga portion sa overall campaign sa to ang division no. Kabalo naman ta daghan jud og activities ang isa ka unit labi na kung division level siya. Sa ato ang current campaign gitawag nato nga TNID campaign plan Tatag Agila 2020 effective March 1 no, 2025 kung atong tanawon. Ang atong mission statement is as a supporting effort no sa Eastern Mindanao Command conducts comprehensive archipelagic defense operation no to secure the TNID joint operational area and its people and to support the protection of the national interest. So kini siya nga mission statement combination ni siya sa broad ug integrated military strategies no nga both gina-address ang external aggression ug kinato ang internal security threats. So kaning isgutanan sa SMRC mag-fall under internal security operations lang ni siya sir no. Pag mayon po tag internal security operations and isa lang pud ka portion diri ang i-address ang armed group, ang armed threat groups. Part aning internal security operation is the sustainment operation or how to sustain the cleared areas no. Naadira ang to strengthen the at kini atong gitawag nga integrated territorial defense system no. Naisgot na nato nitong mga niagi kung paunsa ta makapag-create og physical og psychological barrier no against sa ma-deny na to ang re-entry o ang recovery efforts kung kinsa man. Dili of course basically obviously dili na ni manggikan sa SMRC kay nahurot na to sila, but some other units of NPA or CPP-NPA posible nila sudlan again na atong area. Pinaagi ba ni siya sa isa ka front organization o pinaagi ba ni siya sa armed group pod sa pikas nga mga NPA units. So kinahanglan nato to siya i-deny ang ilang entry or ang ilang recovery efforts through that kind of mga sustainment operations like
strengthening the integrated territorial defense system ug at the same time kaning mo participate ta sa whole of nation approach, particular ang mechanism sa LCAC mechanism kay dako na siya nga portion on addressing ng mga socio-economic issues or kini mga valid issues para ma-delegitimize po nato ang CTG narrative. Kay exploitable issues man gud pag dili na siya ma-address, dili na po magsugod ang recruitment, ang arouse, organize and mobilize nga modus operandi nila para na po maka-establish sila og foothold or mag-giveaway sa ilahang resurgence. No, sa ISO pa lang ni siya nga iskutanan sa kung ang pangutana unsay trabaho sa military. So naapatay instruction no or part sa campaign po sa SMINCOM is ang transition sa external security operation or territorial defense operation kung atong tanawon. No, so naapadra ang ato ang pag-intensify sa monitoring sa any foreign clandestine operation no nga posible makapag-compromise sa ato ang national security. So in terms of external security operation and ang participation sa land forces, in particular ang 10ID sa mga maritime operation no under sa task force Sinaya kung wala ko nasayop sa ato ang navy, mga sa atong navy para pod ma-secure ang mga maritime areas diri sa katibukanan sa southeast SMINCOM no Eastern Mindanao Command. So daghan sir actually pa ang trabaho sa 10ID in the absence of armed group sa SMRC. May follow-up, Mike. Short ka, Mike. Wala, programa sa ako. Anyways, kay Ma'am Hazel, no? Sorry na good. Ma'am, nanong ko na-curious lang ko ba about sa katong giingon ni PNP Chief Torre last Monday na ang kuan po daw ang 5 minutes response is para po tong sa report about atong mga bullying sa schools. Ano ba na hisgutan ani ang DCP with regards sa reporting mechanism sa bullying sa matag eskwelahan? Yes, sir. Before sa answer no, sa statement nga gihatag sa atong PNP with regards sa bullying, ang Davao City Police Officer is part na siya sa mga pulong-pulong nga ginakandak sa ato ang mga PCR sir no sa 19 police stations kung magkandak sila og kanang symposium part na ang bullying nga ilang i-discuss sa mga estudyante. Usahay po sa magkandak sila og kanang taga-room sa mga eskwelahan so mag-ano lang sila sa mga teachers nga magkandak sila og symposium and part of that sir is the sa bullying. Kung sa mga participation sa estudyante mismo o sa ginikanan and sa mga maestra nga nadia sa sulod sa eskwelahan kay dili na tabot sir nang napay mahitabo dili lang sa sulod sa eskwelahan outside sa eskwelahan nga naay kulatahon nga mga estudyante mo nang ato i-remind sir ato ang i-remind ang mga ginikan nga kung naay mga ilanang insidente sir i-report nila dayon sa ato ang mga police stations para ma-call nato ang attention sir no sa mga ginikanan sa mga involved nga mga bata sa involved sa bullying and then ato lang po i-appeal nato ang barangay the social worker para meetingan sir no kung sa'y pag-abuhatan sa mga bata involved sa bullying sulod sa eskwelahan kay namoy like sa previous nga incident sir gawa sa eskwelahan na itabo nga tabangan o kulata ang isa ka estudyante so dili tabuot nga mahitabo na po na karon sir no nga pag-abri sa klase so ato lang yung gihangyo sir isang ato ang pagtinabangay nga dili ni mahitabo sir no nga ang pagpangulata dili lang sa sulod sa eskwelahan napay sa gawas so magtinabangay sir no ang kapulisan nato sa mga station sa mga stations sir no sa 19 police station the WCPD the social worker assigned sa maong area and the barangay official sir sa ilahang BCPC barangay Children for the Protection sir no BCPC nakalimot ko sa meaning sir naman gyud ay mga in charge na every barangay para pag-istoryahan sir kung sa mga solusyon nga pagabuhaton nato na proactive ang ato ang buhaton sir ba dili na ta magkuan na magulat pa nga mahitabo ni usa pa ta magbuhat og aksyon. So in place na ang ato ang sistema when it comes to reporting for against bullying. Yes sir ato lang i-strengthen sir no kay mao man ang instruction sa ato ang Chief PNP kay sa iyang gusto good sir sa iyang 5 minutes response time sa iyang gi-appeal sir no kay sa total strength sa every police station sir 90% ana is nasa gawas. And part of that siguro sir is bantayan po ang mga estudyante paggawa sa mga eskwelahan sir no kay 90% of the total strength sa mga stations sir is dako na kayo na siya so natay mga areas nga paggabutangan sa ato ang mga
PNP personnel kay part na po na siya sa crime prevention sir, police visibility, and of course the 5 minutes response time nga gusto sa ato ang Chief PNP mo nang ginabuhat nato sir no nga by sector nga to ginabuhat kay just in case nga doon sa ilaha ang pagpatawag og kanang tabang sir din sila na mismo ang moadto dito sir before mag-abot ang ato ang mobile patrol cars nga naglibot-libot pod sa area of responsibility sa isa ka station. Okay. How about sa deployment, ma'am, sa mga schools? Kwan po ba na tawagan ni kanang napod ba static deployment ang DCPO sa mga schools, especially sa mga katong mga dagko nga schools o katong mga schools sa perminti gina-report nga dunay riot, dunay ginakulata nga estudyante pagawas? Yes sir, part na yun na siya sir no sa 90% yan na sa gawas nga mga PNP personnel sa 19 police stations. Kapag butangan nato ang katong mga schools nga daghan mga estudyante sir no, especially diri sa sentro nga part sa ato nga syudad sa Davao. So makita na nato sir sa karon nga kuan sir no nga programa sa ato ang Chief PNP nga 90% of the total strength sa station is naagid sa gawas, wala sa sulod sa station sir. Okay. Nasa naman follow up na lang ko itong nahitabo last week na meeting or meeting with the station commanders sa PRO man to, pero on the part of Davao City Police Office, kumusta tong 8 hours na duty sa tong mga kapulisan? Yes sir, with the sir no, instructions sa ato ang Chief PNP and also with our regional director, our city director sir nga pamanon gyud unsay instruction sa ato ang Chief PNP with regards sa 3 shifting sir no, 8 hours duty, 16 hours off. Yun ana sir ang ginabuhat sa ato ang mga station commanders. Gina-present gid na nila sir no last week sa imong giingon sir sa Police Regional Office 11 para ipasabot sa atong regional director nga mao ni ilahang kung naban sila concern sir no sa 8 hours nga shifting or wala. Kaya kuan gyud sir dili na rason kung ingon ta nga kulangan og personnel isa ka station, pangitaan gyud na paagi sir sa mga station commanders nga matuman gyud ang gusto sa atong Chief PNP nga 3 hours shifting ang duty sa ato ang mga PNP personnel. So, kumusta siya, ma'am? Doable ba siya based sa presentation ulit sa PRO 11? Maingon gyud sir nga doable good sir. Dili gyud na rason nga maingon mi dili kaya. Kaya gyud na sa Davao City Police Officer kay motuman lamang gyud ta permission no kung sa instruction gikan sa taas, and then kung ano man kailangan gyud i-follow. Kunya na lang nang reklamo sir pag human siguro. So follow gyud ta permission. So, kanusta siya mag-start, ma'am? Actually sir nag-start gyud ang Davao City Police Officer sa 8 hours duty sir. Actually, mao gyud na siya ang exact gyud nga oras sir no sa trabaho sa isa ka employee. So 8 hours man gyud ang sagingan po sa ato ang Chief PNP dili mi robot no. Kapuyon po nga ato ang mga katawhan sir. Kay dili gyud pwede ang 24 hours nga gasiga permi ang amuang mata. So ang 8 hours sir sakto gyud nang buhaton sa mga PNP personnel, especially nga naa sa ground sir. Okay, thank you, ma'am. Una niya na kumukuan sa AFP no. Dili sa ako kay Ma'am Sheena. Ma'am, gi-mention nimo kaganiya about sa problem nato sa electrical connections no nga moy sagad hinungdan sa mga sunog diya sa residential areas net murag balik-balik naman guni siya ma'am no balik-balik. Unsa ba ginabuhat despite sa kuan napoy kaning kuan ang Davao like napud sila ilahang policy na before sila magpataod og kuryente dapat kanang na-check na siya sa usa ka electrician and then dapat na sila i-comply na permit. But then morning balik-balik gyud naghihapon ang mga sunog nga ang cause is electrical connections. Unsay ginabuhat ka aside sa katong OLP ba to ma'am? Yes sir. Unsa ba ikuan na to ma'am no nga para mag-policy ba nga policy proposal para nga maiwasan na gyud ning mga insidente no kay bisan pa man og sarili nilang connection is makakos gihapon og kining sunog. Sa part sa Bureau of Fire sir no, we are working and planning kung unsaon na mo pag partner with other agencies and para lang ma-prevent ning cause sa sunog no. Although dili man jud nato siya 100% na ma-prevent because wala man ta kabalo sa uban kung giunsa pod nila na pagkuhan silang kuryente sir no, na magyunay uban problems like basing nag-jumper sila or if yes sir, overloading like nagkadaghan atong establishments, nagkadaghan in the long run ang isa ka panimalay, nagkadungag pod ang ilahang appliances,
So dili na tumaot tong ilang dati nga na-applyan sa electrical, no? So what if sa una ano lang ila TV and ref, and then here comes nagkaroon sila og additional pa na mga appliances. Welding machine. Yes, so isa po na siya, sir, na problem po, no? But ang ginahimo gyud sa Bureau of Fire, sir, mao nang halos everyday nagabisita jud, naga-house to house, remind lang gyud ni always. Kay although gina-check na mo na the household, sila gyud nakabalo kung unsa ang ilahang gamit o unsa ang DAP capacity sa ilahang electrical load. But the Bureau of Fire Protection always remind them and always tell the community on what to do and what not to do para maiwasan ang sunog. So, always na naga-remind, sir, and ang amo ang official Facebook page, always naga-post og mga fire safety tips, and our firefighters naga-conduct og firefighter and fire truck visibility within the community. Always na sila mao na ginatawag na mo, sir, nga rekorida, naga-remind using the trompa sa amo ang fire truck kung unsa ilang dapat buhaton sa ilang panimalay para maiwasan ang sunog. Kay ang uban man gud makalimot, makatulog, mag-overcharge or magsaksak mali ang saksak or gamay ang capacity sa ilang saksakan versus sa ilang appliance na ginasaksak. So kami always lang minaga-remind sa ilaha, and this has always been number one problem, the number one cause of fire, ang electrical. So, ma'am, kuha na lang, ma'am. Nag-advise ako mga nanay diri sa kilid, ma'am. Unsa day angay buhaton daw, ma'am, no, para maiwasan ang overloading nga sagad cause sa sunog. Okay, para maiwasan jud no daghan magog cause when it daghang types when it comes to electrical, no, na siya arcing, na siya loose connection, na siya overloading. So, ang isa ka panimalay, always good. Number one, ginana mo ginakuan, o wala ginagamit, unplug. And especially with our phones, right now, do not overcharge, do not charge overnight. And, sir, always check every 3 years siguro, ipa-check ang mga electrical wiring sa panimalay, kung okay pa ba siya, especially if nagdungag, kung sa una electric fan ya karon nag-aircon na, so ipa-check na to kung mao pa ba, pwede sapat pa ba ang atong mga wiring sa naginagamit sa nagipaayo sa balay. So Kung mag-additional load, mag-kuan po do. Siya na nangutan na pa in behalf sa ko, mama. Ida lang lang, no, for example, ang inyong gipataod na kuryente is siya, in the past, ang inyo lang is naalang mo'y TV, naalang mo'y fan, mga small appliances ba, and then pagkadugay, nagka-add mo, so we have to ask certified electricians to check if okay pa ba ang atong mga electrical wirings na ma-use with the additional appliances. Okay, last na lang kay Kwan. Kay Sir Ruben natubag niya tanan lang na balik ko nang si Sir. Okay, di na lang ako kay Ma'am Salve, kay Kwan mo ni kadugayan gid ba. Ma'am, wangutan ako, ma'am, kano sa nagkita si Ma'am Luisa Espina o katuyang anak nga si Loving? As per report sa atong 67 IB, no, just this weekend actually dugay na mong niya, nagapangita na gina siya sa anak, no. And then through the help, yes, ma'am. Actually 2021 to sa DPO pa ang AFPNP. Dito yung mama, ilakit na siya dito. So, kaya nga, with the attention na nangitabo, no, she's also very thankful kay, again, apil ito ang iyang anak sa napayan, o, again, bihi na nga, nakita o nabalik ang iyang anak. Apil din siya dito sa 7. Yes, siya isa dito ang iyang anak. So, during the time nga na-capture tong pito, ay itong silang 8. Wala ko. Narito yung mama. Yes, isa na good niya, pagipangita na siya sa iyang ginikanan. Then, she is also working with our military, no, units from 67 IB, na yun nga, mapangita ang iyang anak. And then, mapasalamaton siya kay, with the help of the military, no, balik ang iyang anak, o nakita niyong asa raday nagtago ang iyang anak. So, naki-coordinate ang katuilahan ko sa hands of our children, with the units, no, asa galihok ang iyang anak, and which is very good pod kay walay daot ang hitabo sa anak. Under police custody gyapon to. Yes, apil siya dito sa walo karon. Siya dito sa Bunawan. Dito yung mama pod, ma'am.
Si Louvain is Espina. Louvain Espina. Louvain Espina. Sir, 24 years old daw. 24 years old daw. Ruben Erika Espina. Mag 19 sa PUP. Si Jandy po. Jandy. Apil siya. Sila ang mga nabili mo mga naglihok din na sa area sa Django. Yes, so again, ang emphasis natin din magpatamang ninyo mga media friends natin, no, yung from activism to that struggle, di ba? Armed struggle, yung arming themselves to, you know, so may ganiwa sila na para sa uban nga nahitabo nga nag-aktivista o yan isulod saka sa bukid ni ganitong armas ug namala, di ba? So good thing for them gihapon na nabalik sila nga buhi. Wala gina ba di mo tuman. Ano priority number? Alright, kay Lieutenant Colonel Salvacion Evangelista, ma'am. Yes, ma'am. How active are we against the infiltration activities in schools? With regards to that, ma'am, na natay mga activity no coordination sa mga school heads nato. There were information operation campaign drive na ginabuhat to the help also sa atong mga RCDGs nato. Natin mga educational awareness drive na ginabuhat. Even ang idea, I believe, na nagapon sa inana nga mga activities mo. Can you update us on how active is the NPA recruitment in your area of responsibility? As to NPA recruitment, ma'am, there were reports and the reports, mga monitored. There were schools also mentioned, pero sa karon di pa na ko siya maihatag. Kani ma'am good nga mga recruitment, unta ang ato mga school heads is maging alert and vigilant on this type of recruitment. Kaysa ilang man gyud na magsugod good, kasi without their permission, these individuals cannot get in sa school. So kung sila mismo mutugot nga makasunod gining mga group or individual, where in fact kay balo sila unsa ang mga tuyo niini, dapat sila mismo dili sila mosugot nga masudla ang matag eskwelahan. Kasi daghan na ang kinabuhi no nga nakalas or life wasted sa mga students na nagamali og choose og asa sila moadto. So again, we are asking sa mga school heads nato. Do you plan or are there existing coordination in paper with the schools under your AOR? Yes ma'am, karon na pa mga ginabuhat ni sama sa gingon katong mga activity nga educational information drive sa kada school na sila mga papel nga gunitan like request, and ang uban nga school ma'am sila na mismo mangayo o mag-request for an information campaign drive sa ilang school, lalo na pag may mga reported on them. You said there are schools. May we know what are these schools? Sa pagkakaroon ma'am, dili sana ko ang name sa school, but we have colleges, state universities diri sa atong diri sa Davao City. Ma'am, while activism is legal Yes. din sa Philippines, but at what level na nagiging threat na siya, especially to our vulnerable young ones? Yes, magiging threat na siya hanggang sa paghawak mo ng baril and again, pag-akyat sa bundok, no? Being an activist siguro, okay lang naman kahit tayo, pwede tayong magreklamo, no? But if you bring arms, you hold them, yun doon po magsisimula. How vulnerable are the activists to participate in, New People's Army's activities? Siya ma'am, dako gid og chance nga musaka sila sa bukid kay parte magunimurag namon guna sila step by step, no, and how they were recruited hanggang usa sa ilang test man go days to paghawak og mga armas. But how vulnerable? To prove talagang kung totoong may malasakit ka sa organisasyon natin, ito yung dapat mong patunayan. So, part yan. Kaya, for those who are entering this kind of organization, parte yan, parang OGP nila ang pag-akyat sa bundok at pagdala ng armas. So it's easy for them to recruit sa schools? Yes, ma'am. As per mga report mo sa ating mga former rebels, no,
And we also have, kung kilala natin si Miss Arian Ramos, no, siya ang isa sa mga living proof, no? Kung asa siya nagikan, how she was recruited, o unsa siya karon. Good thing lang po kay nibalik siya sa atong panggobyerno. How can you give us a comparison on how active is the recruitment, NPA recruitment sa ngayon compared to the previous administration? Di ka na tanong kasi ma'am, sa una gyud daghan ang ano, pero sa pagkadug ano na gyud ma'am, through din sa mga programs, sa mga revelations, medyo ni gamay pagod, pero naapag yun gihapon. Ang gusto na gud nato dapat mawala gid na siya. Kasi again, balik tayo sa buhay no na ma-waste, lalo na estudyante and the parents who are, akala nila yung mga anak nila nag-aaral, but then again, namundok na pala. Yun yung pinaka masakit doon sa part ng parents, no. And about recruitment po, no, dili ta mo sugot nga kanang mayon ta gamay na lang, dapat wala gyud mahitabong inana. Alright, thank you, ma'am. Kay Ma'am Captain Tuason, ma'am, dili ko sa overweight katong bagong directive ni General Torre. He cited Republic Act 8551, if I'm not mistaken, na ang qualifications like kaning weight limit shall be a continuing in character. Tapos magiging ground siya for separation and retirement. So how do you prepare for the directive, for this directive na mas strengthen siya? What are the fitness programs no sa inyong level sa Davao City Police Office? Yes, ma'am. Actually, ang Davao City Police Office, ma'am, natay once a week or twice a week na pagpasingot ng like basketball, sa mga babae po, pwede po lalaki, natay Zumba. So, part po ana, ma'am, natay mga personnel, 20 personnel na nag-monitor sa mga obese, sa mga overweight. So, naana sila, ma'am, sila ang priority na mag-Zumba, mag-basketball. So, nananadaan sa Davao City Police Office, ma'am. But then, with the instruction sa ato ang Chief NP, mas amo pang paligunon, amo pang i-improve, no? Kung sa pa'y angay ibuhaton para mas magawas ang mga senior sa ato ang mga medyo chabi-chabi nga mga PNP personnel sa Davao City Police Office. Actually, ma'am, natay mga programa ana sila, ma'am. Ang in charge nato ana isang HRDD, ma'am, no, nga nagamonitor silang mga timbang nga next month mo ba ilang timbang kung nitaas ba or ni ubos. So mo nang ginamonitor na sila mga chabi-chabi gamay kay nakabalo na sila kung sa resulta kung dili mag-diet. So ang sama bang sa Davao City Police Office, dako ko na siyang tabang, ma'am, no, kay gikan sa ba sa ato ang Chief NP mas ma-motivate ang ato ang PNP person nga magpagamay, mag-diet gamay, and then dili magpalabi og inom og beer kay baka dako og tiyan, or labi na kanang kay kuan man gud, ma'am, pero magkataas atong edad, magkadako ang tiyan, dili lang sa lalaki, ma'am, pati sa babae, ma'am, kung magpalabi ta og kaon. So, diet gamay para mataas ang ato ang kinabuhi. Okay, ma'am, how often or regular do we conduct or do we crack down extra pounds among our ranks under these programs? Yes, ang lakong gingon, ma'am, natin monitoring, ma'am. And then, kanang mga nitaas o kanang timbang, automatic na siya, ma'am. Kaya, ginapiktok ko na sila, ma'am, sa ato ang mga PNP personnel na officers nga in charge diha nga area. So, kabalo na sila, ma'am, kung sa resulta sa gingon sa taong GPNP after 1 year kung dili magbaba ang timbang. So, part na siya, ma'am, nga pwede sila dili ma-promote or naay mga sanction siguro pagkabuhaton, ma'am, kay gikan man gini sa baba sa taong GPNP. So, kung say manlogin, ma'am, sa gingon sa ato ang City Director Sir Marantan, musunod jud ta kay naman ta sa PNP organization. Okay. Ma'am, are they identified already? Yes, ma'am. Yes po. Identified yung mga obese, overweight. Identified na po yan sila, ma'am, lahat. Kasi natin statistics, ma'am. Yes, ma'am. Mangutana ko sa in-charge, ma'am. Natana, ma'am, actually, ma'am. Kay dili lang sa Davao City Police Office, ma'am, ang monitoring. Regional yun na siya, ma'am. Whole Davao region. Natay record, ma'am, sa mga tambok, obese. Yes, ma'am. Nagitaan na, ma'am. Actually, natay record, ma'am. Maghatag ko for Davao City Police Office. Okay. Ma'am, can you just give us or elaborate on the importance of policemen to stay healthy and to stay fit, especially in police response? Yes, ma'am. Sa kanang question mo, nindot kayo na siya kay diha na to makita, ma'am, kung unsa gyud pagpaningka mo sa isa ka police officer, kung gusto gid nato makagukod pa ug kanang kriminal, dapat physically fit ta. Pero sa akong giingon, ma'am, naamang good tay sa akong giingon magkataas sa tong edad, bisan og gamay ta og kaon, mudako gyud ta.
So pag kami ma'am kana mag-gimi sa organization and part na sa MOA sa PNP personnel nga magpabilin mi nga physically fit. Ma'am no, mo na nga kabalo naman gid mi ana ma'am kay part man na sa MOA nga training ma'am nga pagpahibalo kung unsay mga dapat buhaton sa PNP personnel kay sa giingon ni Chief PNP apil na sa Republic Act 8551 nga continuous ma'am ang pagpabilin nga physically fit sa ato ang mga PNP personnel sa man kung overweight ta o obista kung naay kriminal diha dili ta makagukod ma'am noon nya dili pa jud ta makaigo isyuhan na lang tag sundang ani so ang tanan gyud ma'am dapat i-practice sa ato ang mga PNP personnel kung unsay mando sa ato ang Chief PNP. Sige ba. Thank you so much. Before kay Rowan, balikan lang na ako si Sir Charles. Sir, can you mention to us kung ano yung mga categories sa different fields and of course, can you discuss also yung criteria and requirements for the lead awards, sir? Okay, ma'am. Ang lead award categories po are education, business and economics, public service and civic work, science and technology, journalism, humanitarian and social work, law enforcement and national and local security, health and wellness, culture, arts and music, agriculture, volunteerism, and other applied sciences po. So, ang nominee's qualification, again, should be at least more than 40 years of age, should be nominated by a credible organization. Like for example, sa journalism from your group sa media po, must be a resident of Davao City at the time of filing. So, not necessarily rooted from Davao, pero dapat Davao City resident na po. And must be engaged in an endeavor which has made a meaningful impact to the progress and well-being of Davao City. So, may impact talaga sa positive change of our city. So, ang main purpose of this, sana we can get more nominees this year. Kasi we want to inspire more, the younger ones to strive to be better Davaoeños. Because ito yung one of the local awards that we give to these people, ma'am. Aside from Dato Bago, we have this for our professionals po. Okay, sir, can you mention kung sino naman yung mga lead awardees na to? Yes, ma'am. We have had 31 awardees in the past. Since Actually, it started in 2003. Nagkaroon ng lull for how many years? And this is the 11th year na we have given the awards. Every year, we give at least 3 to 5 awards. So in the past, we have had General Almerol for the peace and order. We have Dr. Guillermo Torres for education, Dr. Vega for hospital administration and medical, Joey Ayala for culture and music, and we have also had Miss Georgie Ilaganbian for business and education, just to name a few, ma'am. Okay, thank you so much, sir. Roan Abasolo and then intern ng Ateneo. Roan. Di ba itong pulisan sa kuan, sorry, kang SPO2 Soralta. Ma'am, SFO2, sorry, SPO2 naman bro. Kining sa community ma'am ba, na ba may gina-identify nga area kay para sa kuan, nagpuyong Islam area, nag-aadto ang mga BFP, naatay fire hydrant sila, especially kay ang lugar dili kay ma-penetrate og mga dagkong fire trucks, do na igagmay nga fire trucks, dili po dahil sila maka-penetrate because of crowded ang lugar. So nagka-identify ba ta dinha og mga specific areas kung asa ibutang nato tong hydrants para ang community na lang ang magtinabangay. And second question is, nabatay training nga ginakandak din sa community, ma'am? Okay, sir. Sa akong ibalik daw ang Oplan Ligtas na Pamayanan, isa sa activity is to conduct a risk vulnerability nagakandak sila risk vulnerability assessment. So mo nang ilang ginabisita, sir. Training mo na siya ang Community Fire Auxiliary Group. So kung ang kanang CFPP, sir, mo na siya ang planning, ang ruta, unsa kadak measurement, and
kung asa o unsa nga mga trainings ang pwede ang buhaton para sa community. So kung ang inyong purok sir, na magud may ginatawag nga red zone, orange zone, yellow zone. So kanang red mo gyud na siya ang pinaka-hazardous nga community. So diha ang ginatagaan og big priority. Although priority tanan, but when it comes to the number of personnel, number of fire trucks, and kung asa i-place ang mga fire truck in case na ay fire, so, mo na siya ang CFPP planning. So, kung inyong makita sa inyong community, sir, nga naamoy hazard map, kay pagkandak manggod anang assessment, vulnerability assessment, pagkandak sa CFPP, dapat naa naman tong evacuation plan sa kung gi-display na sa inyong purok, sir, mo na siya ang evacuation plan in case nga naisunog. So, kung nakita niyo na nga naka-display dito, meaning to say your CFPP, your CFAG, your LP is already activated na sa inyong community. And with regards to training, sir, naagid na ginakandak nga fire drill and lecture purok barangay sa community. So for now sir, mas ginaano pa manggod karon sa ang OLP, mas gina-strengthen mo na karon nga naay training nila and workshop karon sa NHQ to strengthen further the community with regards para i-capacitate sila sa firefighting. And with regards to the hydrant, sir, naatay continuous program and partnership with not only in Davao City but with the other provinces in the region na mag-meet ang kanang water company kung pwede sila makadungag o fire hydrant, especially to those area nga lisod jud kayo sudlan. So naa pa siya sa mga planning stage karon sir kung napata sa step 1 for that. So na pa rin mo sa planning stage karon. Yes sir, pero ang ginabuhat na mo sir, na jud may ginakandak nga evaluation, gina-check ang hydrant sa mga existing fire hydrants and naga-propose karon na magdungag pa og fire hydrants, especially to those red zone areas sir. Okay, thank you ma'am. Kang Lieutenant Colonel Salvacion, ma'am, good morning. Ma'am, unsa nga itong mga programs nga ginahimo ma'am no? Natay mga FR, former rebels, napotay mga mass base nga nibalik na ang pagsalig sa bakan sa gobyerno during this LCAC, Executive Order number 70. Pero ang sustainability ni ma'am, paunsa man nato ma'am padayon ma'am, do we have programs nga kanang malungtaron para dili na sila madala pa if ever man na ay mohaylo kanila? Yes sir, daghang salamat no. Yes, talking about program, yes we have no. Ang atong panggobyerno adunay programa through our Enhanced Comprehensive Local Integration Program. And not only our national government has program for them, but even ang ilang mga local government units adunay nagkanalang programa para sa atong mga friends rescued or former rebels. As of now, sir, we have a total of from December 2016 hanggang karon or last December 2024, we have a total of 3,862 no na mga beneficiaries of this ECLIP or the program of this Enhanced Comprehensive Local Integration Program. And these former rebels is again continuously no benefiting this program until now. Kay ginatagaan sila mga sustainable livelihood programs also para mas malumtaron ang ilang pagpanginabuhi. Kabaluta ang breeding ground ni ining communism ideology is dagid permanente sa academe. No, diha gyud sila magsugod niya, kinakapitalize nila ang kapitos sa mga nasa mga hinterlands. Do we have any specific mode ma'am para ma-determine nato, or are we allowed to ascertain kung unsa ang mga organizations na naa din na sa academe, colleges, high schools, sa ganing elementary siguro na batay mechanism ana? Sir, pinaagi niya ng mga organization na wala may problema no kung unsa nga organisasyon ang atong itugod. We had natay katungod no mong himo. But then sa atong pamaagi no sa ato sa military, amo lang ginhangyo ang matag school no kay sila magud mismo anang mas makahibalo kung unsa gina mga organizations. They have to check unsa mga bylaws, unsa mga ginasunod na anang mga organisasyon nga ginabuhat sa ilang matag schools. Kay on the part of the military, murag dili na siya no part sa among road. But then again, makita na to how kanang committed we are also in helping that kay kabalo mo nga diha magikan. So naatay mga coordinations with the schools, again naatay mga campaign and information drive para mas ma-stop or
magamyan mo ang recruit nga gikan sa mga eskwelahan. Aduna tayo mga information drive on the recruitment sa schools nga ginabuhat. Pero ang inyong coordination with the academe and especially the administrators and the military Yes, we have actually sir, coordination. partnership and coordinations on that. Okay. Lastly, sa police captain ni Saltuason, ma'am, naman tayo hugot na no? Kuan, ma'am, karon sa Duaw Davao activity, ma'am, naay mga nagkadaiya nga mga events, especially kining this coming Friday, kining search nato for coronation na sa Reyna Dabawen nga. Unsa nga mga security measures, ma'am, ang ato ang ginapatuman since 80% or 90% sa ato ang mga police personnel is naa din na sa gawas, and then other areas like the communities, diba si mabisi po sila dito og tan-aw, na ba po'y mag-secure sa mga areas nato nga katong walay mga tao kayo? Yes, sir. Ang Davao City Police Officer, ato mang ginang i-kuan tanan, i-manage tanan, sir. Aside from program ng GPNP for 5 minutes response time, the 90% of the total strength sa station is naa sa gawas, apil na po diha, sir, ang paghatag nato og seguridad. So part of that 90% is katong PNP personnel nga gibutang nato as security sa mga event, especially sa Duaw Davao. So part na ng 90%, sir, kanang nagbantay sa mga event nato diri sa ato ang area of responsibility. So dili nato maapektuhan ang uban pa nga mga programa sa Davao City Police Office like the 4 focus directives, sir, kaya na po tayo mga dedicated PNP personnel nga naka-assign na. Kaya kato 90%, sir, ato ginagikuan paniguro nga ang mga programa sa Davao City Police Office aside from the 5 minutes response time nga giingon sa ato nga GPNP, kay part of that 5 minutes response time, sir, sa kong giingon crime prevention and police visibility nga maubos ang ato ang 4 focus sa crime, 8 focus crime. So part of that, sir, is pagbutang nato og mga security PNP personnel sa mga event for the Duaw Davao. And before the event, sir, natay mga SECO PNP personnel nga mag-conduct na og paniling, checking, inspection sa mga venue, especially sa mga sulok-sulok sa nga wala gyud mga nataguan diha nga maka-apekto sa event. So natay mga PNP personnel nga naka-assign na actually, sir. Okay. Last question, ma'am. Do we have in mind, ma'am, kung si kinsa ang kay last Tuesday naghatag sa iyang valedictory speech si Police Colonel Balantan dito sa Sangguniang Panglungsod, and do you have personnel o kining mga nominees na nabawa na ba nato kung si kinsa ang mosunod nga PNP Police City Director, ma'am? So far, sir, wala pa on my part, sir, wala pa kung kinsa tang tulo ka buok nga giingon ni CD. But then, sir, kung kinsa may mabutang diri, automatic, sir, the Davao City Police Office, PNP personnel, ma-support din kanang sa ato ang ibutang nga City Director. Kung kinsa pa ang ibutang diha nga City Director, sir, ang mga PNP personnel nga naadaan sa Davao City Police Office is andam gyud mo support, sir, para sa community. So wala na ang dili magka-apekto, sir, kung kinsa may ibutang diha nga City Director kay naalang kanina ang Davao City Police Office PNP personnel nga nanadaan sa Davao City Police Office. Thank you, ma'am. Salamat, Ruth. Thank you po. Question is for Ma'am Hazel din po about sa concern, same thing sa City Director, si Colonel Marantan, about his pahayag kapon. Sabi niya na gusto niya mag-rest muna because of his health issues. So meron po ba siyang gi-endorse na magpuli sa ihang pwesto, or if yes, if so, sino po? Thank you. Yes, ma'am, na siya, ma'am. Actually, sa iyang gingon, ma'am, na ay tulo nga si Sir Marantan, pero wala na i-disclose kung kinsa man ma'am, kung kinsa nang tulo. And basta gi-endorse mo ang City Director, ma'am, sure me nga kanang tulo, the best yun na siya nga gipili sa atong City Director karon, ma'am. Ma'am, as since naka-leave of absence si Colonel, kinsa nga to ang acting? Yes, ma'am. The officer in charge, sir, ma'am, while on leave, ang atong City Director, Sir Marantan, ang atong officer in charge is si Police Lieutenant Colonel Jed Garcesac Clamor. Our DCDA, Deputy City Director for Administration po, ma'am. Ako pang in-check, ma'am, kung pila ka days ang ni Sir Marantan, pila ka days sa iyang leave of absence po.
So the DCPO is expecting for change of command, ma'am, or change of leadership? So far, ma'am, as long as wala pa'y order, ang ato ang City Director, ma'am, Sir Marantan, na relieve na siya sa DCPO, kuan ma'am, as isa nga mo ang ginabuhat ng programa. Kaya ato ang City Director, ma'am, Sir Marantan, kada adlaw po na siya nag-monitor sa mga activity, ma'am, sa 19 police stations and elite unit dito sa DCPO headquarters. Number one na siya makabalo, ma'am, kung unsay status sa 8 focus crime, unsay mga resulta sa operation nato with the 4 focus directives, ma'am, sa ato ka Chief PNP. Mo lang gyapon, ma'am, walay changes as long as wala pay order na relieve na as City Director si Sir Marantan sa Davao City Police Office. Ma'am Hazel, in connection to that, no, following the requests of Colonel Marantan, naabatay, since we have acting director karon, naabatay new directives nga gihatag sa mga kapulisan diri sa Davao City. So far, ma'am, kay wala pa may order yun sa Samarantan. Sa Samarantan gihapon, ang amo ang ma'am, no, acting City Director. Ang ibutang karon, ma'am, while nag-leave siya, officer in charge, Sir Clamor, kung unsay naandan, ma'am, sa mga instructions sa ato ang City Director, walay kausaban, ma'am. Actually, sa ato ang mga operations, sa mga instructions coming from Sir Marantan, continuous gihapon, ma'am. As long as wala pa order nga, relieve na siya as City Director. Okay, Carlo. Para update, no, doon lang man God. It's either to the, ingon nato, katong just recent, no, katong mga public figures without naming names, especially mga media personalities nga naga-endorse sila yung ng produkto because they doubt na gibuhat nila through AI, which is they promote the product to police captain. I think anyone else nga basin dili mamao ang atong no, but how can be aware sa tuang mga kaigsunan na dili ta magpailad in terms of naga-endorse sila og produkto regardless kung bisan kinsa, even media personalities that we unaware nga gigamit ang atuang footage para ingon na naga-endorso ta o ingon ana nga product, but nevertheless nga dili nato pwedeng magkumpiyansa that they are using it para na for confusion, especially AI generated baya ang ginabuhat from that video. Yes, sir. With that, sir, nung ginagamit ng AI, usually mo naman ginakaroon na medyo sa social media, na Davao City Police Officer in coordination with the cybercrime unit, sir, no? So, natay monitoring sir. And then, just in case nila yung mga reklamo, complaints with regards sa paggamit sa imo. Example, sa imo, Sir Carlo. So, pwede na mo adto sa cybercrime nato para i-blatter, para makantakan o kanang investigation, sir. And, siguro, para ma-identify kung kinsa na ang nagamit sa inyong profile, sir. For the sake of time management, especially kang katotang Marvin, the last question I will give, it's either to Ma'am Lieutenant Colonel Evangelista or through Major Gadot. Although, dili baya bag-o sa atua katong na may mga FRs or friends return, especially kay na-surrender man God, ibalik sa sabakan sa balaod, still we expect na may mga ingon na statement of condemnation from the progressive groups nga katong sa panawagan nga surface that desinferacidos kumbaga. But what can our public, the general public na gina-advise nato para dili ta magpalingla sa atuang mga kaigsunan nato nga regardless, although daghang mga instances nga dili maayo nga kalimad-on nga dunay mga rebels nga gipasagdan o niya gisagop nila sa ato nga kasundaluhan, although we cannot please everybody. Regarding sa expected na statement of condemnation sa progressive groups, kumbaga na yung mga surrender pagkilambangin matulong sa ato what we expect po na atong sa general public na dili mo palingla. Siguro so that's normal reaction from mga dati nilang kasamahan. And for those people or mga populace nato, no, again, let us always be alert and be vigilant, no.
kabalo man ta, let's choose anong tama and bakit na may pahirapan yung sarili natin. If we can live no peacefully, bakit ba tayo kailangan mamundok? You can do no, or pwede tang magreklamo anywhere, any proper forum or sa tama na environment, but not by getting arms, no, and then again, daghanam gud ang nagsuffer, sila din mismo ang naging victim of what they do. Ma'am, question po. Kasi ang murag saba magud kay ni sila nga grupo ba? Na napuning sambayanan, kani mga bayan, anak bayan, saba sila karon. Oh, sambayan. Murag saba ni sambayan. Nagsaba sila karon, ma'am ba? Do you think baka or would this influence no sa public lalo na sa atong mga kabataan nga sila tong vulnerable no sa recruitment, ma'am? Actually, ma'am, karon medyo taas na ang pag-ilan no, sa atong katawan, even ang mga young generations, no. Again, pipila na lang ng medyo medyo mailad or madala sa ilang mga matatamis na salita, pero gamay na lang na ang nituo nila. Mo bitaw nang nagsaba na po sila balik. Yes. So, Again, Gado, alam natin rejoin na mga normal kasi na mga reaction. Kasi nangita og kauban siguro. So, yan. Sir Gado. Yes, ma'am. Primarily, ma'am, no, dapat masabta na to ang ganyan gitawag na to nga symbiotic relationship from the white area atong tawag, no? Pero mauna ni yung mga ginaiskutan ng mga diha sa although na po na sila yung mga sectoral front organizations ra na sila yung mga underground mass organization in that sectoral front organization. Symbiotic relationship means ginabuhat nila na padulong dito sa red area, and at the same time ang red area kinahanglan niya ipakita ang iyang mga tactical offensives, ang iyang mga recruitment sa sulod para makakontribute po siya sa tumong po sa white area. Like for example, unsay gamit sa isa ka white area nga nay ma-recruit na kadre kung wala na siya padulungan pag-abot sa atong gitawag nga revolutionary integration. Sa case ni Nikki kaning ato ang sekretary nga nailhan si Charis Banyes, no? 2017, she is one of the student no nga nag-undergo kining gitawag nga revolutionary integration. Mandatory nga ikaw as activist mag-immerse jud ka, ma-integrate ka dapat sa mga EPA. Makita ka makay pamuhi ka dito sa komunidad as a requirements to para totally ma-embrace nimo ang kinabuhi sa NPA. Mo na nilang gitawag nga mag full-time na ka. So ang point dira, ang kanang sa white area nga itong ginatawag or mga urban operators sa CPP, NDF, ang purpose ana para to boost the moral of the NPA sa bukid. Kay kung walay mo drive sa mga activity sa NPA, walay mo tawag sa ilang martyr, walay mo consider nga ang pag-NPA is a very noble na sa ilaha form of patriotism o unsa ba. Kung walay mo patronize sa NPA sa baba, which is mo na ilang ginabuhat ron kanang sa dili mahutdan butog moral ang NPA sa bukid. Same pod ang white area, wala po na siya gamit kung wala ay NPA nga madalaan sa ilang mga kadre. Wala sila madalaan og supply, wala sila ma-exploit nga issue sa bukid para makapag-accumulate sila og funds coming from local and international organization or community. Wala sila mapadulungan sa ilang so symbiotic relationship na siya, no, ang So if ever magsaba sila diha, ang threat na lang dili na neglect na nato ang impact ani sa NPA kay wala na NPA ang 10ID area unless dun sa ubang mga areas. But ang na lang gid ana, ang kanang ilang sistema sa ilang pagka-aktivista kay ganina gusto na nako tubagon tong sa mga schools, no? Dili na siya ingon nga nganong sila lang nga organization nato ginatan-aw nga dira ang NPA. Ang sa NPA manggod or ang sa CPP bago ka full time naay NPA nga dili CPP member, naapoy CPP member nga dili NPA, no? So dapat masabtan po na siya tanan. Karon kung sa pagsulod sa CPP, Communist Party of the Philippines, even kining sangay ng partido sa lokalidad kay mga CPP ni sila nga nasa sa bukid. Isa sa requirements is ang antas ng level ng pagiging aktivista. Number 1 requirement na siya para ma-recommend ka sa kandidatong kasapik na maging CPP-NPA ka. So, it is very convenient lang na asa pa man kamutan na og mga target
na sa CPP na mahimong membro kundi dito sa mga organizations nga aktivista, but it doesn't mean nga gina-red tag nato sila kung sila atong ginaingon kay requirements gani sa CPP nga kinahanglan taas ang level sa imong pagiging aktivista. And speaking of red tagging, no, dili siguro na red tagging kay si late Joma Season, no, ginabalik-balik ni nga argument, walay makaribat ani nga argument. Dili man ang sundalo or ang pulis nagsugod nga mauni ay naani sila link sa MUA sa CPP, NP, NDF. Si Joma Season mismo sa iyang isa ka video, iyang giingon to nga mga organization, no, dili ganita ka reiterate karon sa iyang mga organizations just to respect, no, kanang nilang ginalaban nga the Duro case versus Binoya, no, kung asa rito pomparo lang na siya actually nga petition, dili man na siya kaso, but basta dili lang ka nagabiot mo na kay ebidensya, wala may mo file og kaso sa imo. That's the reason ang ato ang mga former rebels very brave sila mo ingon nga dili ni red tagging, truth telling ni kay kato siya nga petition ang resulta dito lang to sa walay mga ebidensya. Thank you, sir. Telling the truth is not red tagging. Yan. Okay, last question, Marvin. Yes, either sa Colonel sa National Reserve, kumusta ang moral sa itong service department? Lalo na ako focusing sa territorial defense sa mga program na may mga kapagpuhan, and lalo na kumusta ang bounds at mga service kay Murad kulang po rin siya ang ginaw daily. Ako sa una, kung alam ni Sir Gadot. Yes, talking about reservists, daghang salamat Sir Marvin sa mga pangutana. Actually, high moral ng atong mga reservists nga naman. Tungod kay, sa kakaroon ng gusto na very active ang atong reservists in the different training programs, no, nga atong gipahigayon. We have this integration of our reservists sa tanan nga training na atong ginabuhat. And this is part of our external defense operations na mga activities, no, training. Again, sa training na apil ang atong reservists. We integrate reservists in every training na ginabuhat nato. And even on the planning, no, mga planning nato activities are already, or they are part of the planning preparations and every activities na ginabuhat. There are representations for our reservists. And for the recruitment of reservists, no, padayon ta nag-recruit through our U9 and even sa atong RCDG, diri 11 RCDG sa area sa Davao, padayon no nga nagadugang or nangapangita pa ta og daghan nga reservists nga mo join sa reserve force nato. Sir, ang half ni mo, sir. Para mag-one whole na. Yes, ma'am, no, tama to, tuloy-tuloy wala may actually data sa kung asa ta nag-shortfall, no, sa recruitment sa ROTC, but again very active ang ato ang 10ID sa participation sa istoryahan na isgutanan na actually bago lang nag-join, no, last week ang ato ang Assistant Division Commander for Retirees and Reservists Affairs, no, diri sa kini atong gitawag nga Regional Annual Administrative and Tactical inspection, no, for Activated Reserve Officers Training Corps ROTC diri sa 11th Regional Community Defense Group last May 2, 2025. So mostly ang ato ang mga activities, but kani mag-mobilization na apod ni siya balaod pud nga atong ginasunod diri during na ni siya mga national crisis, no, ma-mobilize na sa reservists na atay mga standby, na atay ready reserve, na atay kanang retired reserve, no, na siya mga categories kung asa lang ang but definitely mga in short last resort na gini sila, but magamit nato sila as isa sa mga front lines during sa part sa campaign is during the humanitarian assistance and disaster response, no, dira nato sila makitaan. But in terms of kining sa campaign yun sa territorial defense of internal security operation, medyo kinahanglan na to balaod na ma-activate, na ma-mobilize, na term na mobilization, no, na siya sa balaod, di na siya basta-basta mag-activate ang ato ang but para lang sa gamay nga idea, if ever na gira, no, na siya nga balaod, mag-effect na siya, i-mobilize na sila from different areas, no, nga mga usually ready reserve ang lang katong standby dili to, katong mga retired dili pa to siya, i-incorporate na sila sa mga line units and i-turn over na sila sa military
then i-train, and then gamiton siya kung whatever ano ang ano nila, no, sa mga reserve. Sa mga ano to, reservist. So that is why kung hinumduman na itong last na itong conduct na maritime inter-agency exercises, included dito ang itong mga reservists. No? Kauban sila during the maritime exercise for those Navy reservists. So isa na sa ilang mga activity. And that is why I said na very active ka rin ng yung participation, not just only every weekend no, na mga formations, but even training, no? Ano na yung mga gibhagayon na for our reservists. For the information na lang sa mga willing, ma'am, sa basic requirements. Sir, basic requirements is your willingness. Di ba sir, next week, mamud akong i-recommend na we can invite no, the director of RCDG to come over para po ano nila no, may pagayo ng ilang mga activities and programs, and also no, for part of the recruitment. Labi na sa atong media, no, you can join the reservist. No? Okay, thank you ma'am. And with that, since alas 12 na po ang atong ang oras, kung ano lang natong party shots sa itong mga guests today. And una-una to si Sir Charles. Sir, please once again invite no sa katong mga, especially katong mga potential na mga awardees o katong mga mag-nominate po. For further details, you can visit Leave Davao Facebook page and JCI Senate Davao Facebook page. And our project chairman, Ma'am Ging Rosette Manuel, is here. She has, I think, given everybody a primer and a QR code where you can get more details about the search. Thank you for your presence, ma'am. Sir Charles Thank Reyes. Thank you, sir. Executive President, Vice President ng Davao JC Senate. And SFO2, Sheena Soralta. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am, for the invitation, and also for further updates and news with regards to the activities, events of the Bureau of Fire Protection Region 11. We invite you to follow our official Facebook page, Bureau of Fire Protection Region 11. No? And still, we would like to remind the community who are watching right now, the audience who are watching, to continue the habit of practicing fire safety in your house, in your office, in your workplace, in your community as well. Thank you, ma'am. And Lieutenant Colonel Salvacion Evangelista, ma'am. Yes, ma'am. In behalf of our Commander, Lieutenant General Luis Rex Brigante, Philippine Army, no, ma'am, kanina yung gisulti no na we are urging the remaining NPA or CTGs natin no, to go back to the faults of the law, lay down your arms para hindi na mangyari yung nangyari sa iba no, that they lost their lives. And also no, we are very thankful no, for this weekly press briefing to update our individuals of not only the accomplishments of Isu Mindanao Command, but also no, yung mga ginagawa ng Abigas ng Daluhan. Thank you and God bless sa ating kanina. Thank you, ma'am. And thank you din sa snacks. And Captain Hazel Tuazon, ma'am. Yes, ma'am. In behalf of our City Director, Police Colonel Hansel Maranta, napagyapon siya, ma'am, actually. Wala pa siya order nga relieve na siya as City Director. Siya gyapon na mo ang generous, very smart, and nagkatanaw kanuna, welcome sa iyo mga tao, ma'am. So, salamat ang Davao City Police Office sa kanunang invitation sa Davao Peace and Security Press Corps. Thank you so much, ma'am. And Major Bengado, sir. 1 minute. Ma'am, on behalf of our Commander, Major General Alan Hambala, we are happy to announce, no, ulito lang ako sa wala kadungog, we are not just an insurgency-free region, but an NPA, zero NPA region, or zero NPA joint operational area, no, ang ato ang term ana. Bago unta ko mag-end, ako lang ihatag isa-isa ang due recognition o credit, although tibuok unit sa 10ID nag-contribute dire kay naghatag sila mga combat groups dito sa hinterland sa boundary sa Caraga region of Davao region. But of course, we give due recognition no sa atong mga units nga directly involved, namely ang 60IB under Lieutenant Colonel Cabading, ang supervised by under the supervision of 1001st Brigade under General Ronnie Babak, ma'am. Then 67th Infantry Division Battalion under Lieutenant Colonel Pia under the supervision of the 701st Infantry Brigade, no, under Brigadier General Tagupa, no. So 7 ID units na sila katong 67 o 701st, but under the operational control of
the 10ID. Daghang salamat Davao Peace and Security Press Corps ug sa ubang media nga natin. Maraming salamat sa atong mga guests this week. Thank you so much for letting your time para sa atuang press conference every week. Thank you, Ma'am Sheena, Sir Charles, Lieutenant Colonel Salvacion Evangelista, Captain Hazel, kahit na may pinagdadaanan pero andito pa rin siya, hindi siya pwedeng maka-no. Major Ruben Gadot, congrats sir sa buong TETID at ISMINCOM. Thank you so much. Mabuhay po tayong lahat. God bless us all. Mabuhay po. Thank you, the Royal Manday Hotel.